Yo, what's up guys? Briggs here. Time check, no? Time check. 1:43 a.m. So, it's actually June 16. Ay, hindi. June 18 pala. Sorry. So, ano bang purpose ng, ano ba to? Dear Diary? Actually, I've been watching YouTube videos kanina and then parang common denominator is they are saying na I should just start recording or kung ano man yung gusto mong i-share or what to your audience or even in our YouTube channel na even if small siya, no? Kasi kumbaga, the goal here is yung YouTube channel mo daw is make it a location or somehow storage kumbaga a documentary of your life. So currently it's June and I think we have to talk about stuff na hindi ko usually binabanggit sa stream. Although binanggit ko na siguro, there are times binanggit ko pero first of all, graduation, no? So alam niyo naman na I am a fourth year college. So did I graduate na? Simple answer to that is no. Bakit? Actually, meron akong dalawang back subject and supposed to be pwede sana ako makagraduate on time. Kaso, yung isang subject kasi doon, which is laboratory subject, hindi siya pwedeng i-offer. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng i-take as an overload kasi literal na kumbaga wala din magpe-petition nun kasi wala namang bumabagsak na estudyante doon. So, ako lang ata. Lagista na. 0.4 ako doon. Lalo. Oh my. Yun. 0.4 ako doon. Kinulang ko ng 0.4. And isa sa mga feel ko learnings ko dun is actually alam niyo, feel ko like if ever nag-attend ako sa grade consultation doon, feel ko talaga pwede ko pang pakiusapan. However, dito na siguro pumapasok sa mga yung ego ko or what, na parang alam yun. Hindi, okay. First of all, kaya hindi na ako pumasok sa grade consultation kasi wala namang bumabagsak doon, okay? Tanggap na natin, walang bumabagsak doon or what. So, sabi ko sa sarili ko, sige, baka I don't have to go sa grade consultation. Then, nakakita ko 5 ako doon, lalo. Kasi yun, edi, bumagsak na tayo and yun lang, siguro parang nanginaan ako na somehow, dahil akong nakaabot ako sa grade consultation or nag-attend ako. Kasi usually, medyo hindi naman sa wala akong pake sa subject na yun. Sadyang hindi ko lang in-expect na nasasabit ako sa subject na yun. Kasi lab subject yun eh. Paano ako sumabit sa lab subject? Kaya yun. So, that's one, no? Ano ba learnings natin doon? Siguro there are times na somehow, if ever, try natin babaan yung ego natin. Ewan ko, not sure. Feel ko I have an ego. Pero in terms of ano lang siguro, like, paano ko ba siya di-describe? Una-una yung prof ko naman doon, hindi naman, okay naman kami. Ewan ko actually. May ego ba ako? Pero feel ko, like, okay, honestly, ewan ko kung nagko-cope na lang ako ngayon. Pero parang okay lang din naman na hindi na ako tawag doon. Na hindi ko kumbaga ayoko maghabol. Ganun. Especially parang hindi naman ako that totally inclined about sa engineering and all. Pero alam mo yun, nandito na ako sa sitwasyon. 4th year na ako. Ngayon pa ba ako mag-stop? So, son lang siya tapusin talaga. So, may ganung part sa akin kasi kumbaga there's a part of me na sinasabi, sayang yun, boy. Kung nag-attend ka lang ng grade consultation, baka pwede mo pang pakiusapan na, uy, idol, graduating ako man. Baka, sir, pwedeng konting consideration. Feel ko if may part na ganun. Okay. Pero there's a part of me lang din na fuck it. I mean, kasi alam mo yung grades na yan, reflection lang yan kung gaano ako nag-effort sa pag-aaral and honestly naman,
Okay, honestly speaking, agree naman ako dun. Okay. If na-short ako, it is what it is. Hindi rin naman kasi talaga ako ganun ka, paano ba natin ito i-describe? Parang, iba kasi goal ko ngayon. Like, syempre, hindi ko naman na pinaka-goal talaga is, goal ko magtapos, pero kumbaga, hindi ko isa-sacrifice yung iba kong ginagawa ngayon sa content for that one. So, yun lang, parang overall, naka-affect sa drive ko. Like, is it a bad thing? Not necessarily. Kumbaga, it's a natural thing lang na nangyayari siya na mas lesser yung drive ko sa pag-aaral compare sa pagko-content. Kasi, I mean, sino bang hindi na mas magpo-focus sa bagay na mas nag-enjoy sila compare sa something na konti lang. I still enjoy naman studying. Pero, you get what I mean naman. Not necessarily naman na pinapabayaan ko yung pag-aaral ko. Parang, in terms of ano lang, nagkakaroon lang siya ng may difference in drive lang talaga kung gaano ako willing sa isang bagay. And I think, yung point 4 na yun, that's a sign or reminder na, oh, tanayda mo, di ka ganun ka willing. Ito. So, yun. I don't think it's an ego thing. Feel ko lang din naman. Pero feel ko, ewan ko actually guys, di ko alam. Pero nag-usap ko ng girlfriend ko and then, somehow I agree naman. Somehow, there are times na, siguro to pro tip. Hindi naman pro tip. Tip ko lang din sa sarili ko and I just want to share it with you guys. Siguro there are times din talaga guys na sometimes pwede mong babaan yung ego mo. Not because parang mas mababa talaga ganyan or what. Pero babaan mo yung ego mo para ikaw yung mag-benefit sa uli. Yun yung parang hindi ko talaga makita. Yun yung talaga hindi ko makita. Like, never kong gagawin yun talaga. Promise. Like, pero, I mean, di naman sa ano guys, hindi naman ako sa humbug or what. Parang ano kasi, like, medyo ano ako, paano ba natin ito di-describe? Yun nga, naniniwala ako na kaya ako inulang ng 0.4 sa grade ko is because of my efforts and my willingness and my drive sa pag-aaral. Kumbaga, reflection lang yun eh, di ba? Aminado, hindi ako ganun ka-willing or kumbaga yung drive ko nung first year ko, ibang-iba na sa fourth year because of certain circumstances or yung mga situation na nagbago sa buhay natin. So, nag-iba talaga siya. So, ano bang ano bang pinapoint ko dito? Ang point ko lang dito is at the end of the day, kung magbe-benefit ka, kung ako pa rin ang magbe-benefit, even if ibababa ko yung ego ko, I think mas okay yun. And I think we should all learn that. Feel ko lang. Kasi, literal na ego, it can be your friend, pero it can be also your, kumbaga, downside eh. Or, kumbaga ano siya, double-edged sword. Pwede siyang, alam mo yun, pwede siyang maging kakampi mo or what, pero pwede rin siya yung maging reason kung bakit ikaw yung mapapahamak. So, in my case, napahamak ba ako? Yes. Pero, again guys, like, feel ko, like, ngayon ko lang na-realize, oo, napahamak ako, like, in terms of, yun nga, na-delay yung graduation natin. Pero somehow, naging okay lang din na, since medyo may ego din ako, parang, okay, so, if nabagsak ko, okay lang, take ko na lang ulit, tapusin ko, and then, okay na. So, ego ba yun? Is, like, ego ba necessarily bad? Alam ko hindi naman eh. Alam ko hindi naman guys. Hindi siya. Feel ko ano lang, more on, hindi siya, ang alam ko hindi siya necessarily bad yung ego eh. So basta ano, again, what is too much is bad, what is, mo tayo opposite. Basta, dapat sakto lang. Okay, moderation. In anything naman guys, halos sa lahat ng bagay, kailangan moderation eh. So, kailangan hindi ganun kataas yung ego. Pero not necessarily na parang yes man ka, people pleaser ka na, uy, sige, parang ganun. So, yun. Oh, next update, no? Okay. So, bukod doon, kailan ba yung expected graduation ko? Probably if we're pertaining dun sa pagmarcha,
That's probably sa graduation na ng lower batch. So hopefully naman, Briggs, hopefully naman makasabay ka na doon. Pero makakasabayan, kaya yan. Doon ako sasabay sa lower batch. Pero I am expected to finish my 4th year by December. Tapos na ako. Kasi this first sem talaga, kumbaga pwedeng i-take yung laboratory and yung lecture. Sa mga nagtatanong guys sa mga engineering dyan, yung binagsak ko is soil lecture tsaka soil lab. Lala! Anyways, yan. Ganun talaga. In life, we all have our ups and downs. I mean, in other aspect naman sa life, panalo naman tayo. Kumbaga dito, talo tayo. But it's fine, you know. Hindi naman laging panalo sa buhay. Minsan masarap din matalo. It's a reminder na, uy, pre, tao ka lang din. Alam mo yun, natatalo ka. Nautot. So, yun, talo tayo dito. Pero pwede naman bumawi, no? Hindi naman porket talo ka, defeat ka na agad eh. Kaya nga, pwede ka ulit mag-rank up, di ba? Mag-rank. RG ka ulit, ulit, Purge, bawi ka. Kaya nga, kumbaga, ano ba win rate ko ngayon sa buhay? So far, okay naman tayo. Siguro, factor din talaga yun, guys. Like, for me, like, I feel na I'm doing enough naman for my age and for my, kumbaga, sa nararating ko ngayon. Kaya yun din talaga, guys, eh. Yun din reason, eh. Pero yun nga, dito nagiging good thing minsan yung ego mo. Like, for me, since... Hindi, feel ko ito, hindi naman na to about ego. It's more of parang komportable ka. Ngayon, I would say I'm living comfortably. Komportable ako yung pamumuhay natin. Wala tayong masyadong iniisip. That's why hindi ko na rin masyadong pressure sa sarili ko na, uy, na-delay ka sa graduation. Wala to guys. Pero honestly guys, medyo nainggit din ako, syempre. Totoo naman, nainggit din naman ako. Nainggit ako in a way na sana nakagraduate din pala sana on time. Sabay-sabay kami ng mga tropa ko. Ako lang hindi kasama din sa... Nakakalungkot din. Kala ko guys, hindi ako maapektuhan. Pero nakita ko yan. Dapat nandun din ako eh. Sabi sa sarili. Pero, ayan. Shoutout sa tropa na ako guys. Kilala nyo sarili nyo. So, magkikita kami lagi niyan. Yung yearly namin guys na pagkikita niyan, since siyempre mga adults namin yan, is kung kailan kami last lumabas. So, tignan na lang natin. Anyways, tapos na tayo sa graduation. What's next? So, again, mag-move out na rin pala guys sa mga di na alam. Mag-move out na rin tayo dito sa dorm. Currently, nire-rent namin to sa tito namin. And then, mag-move out ako dito at the end of June. Or kahit anong days ng June. Lilipat ako dun sa amin sa Angeles. So, I'm excited, no? We're gonna do some vlogs like this. I'm thinking na mga parang... Di ko alam paano yung approach ko sa vlog eh. I wanna do some vlogs, pero not yung parang... try hard. Pero hindi rin naman yung sobrang simple. Gusto ko yung nasa tamang temple. Di ko alam paano eh. Kasi guys, yung magiging setup ko niyan pag nandun na ako. Ano ba yung usual day ko? Okay, stream. Edit. NBA. And then ngayon actually guys, sobrang kulang ko sa physical activity. Di na ako nag-jogging, di na ako nag-gym. Talagang bro, ewan. Kaya gusto ko na umalis dito guys kasi feel ko it's the environment probably. Pero hindi guys, in all honesty, it's me pa rin yun. Wala yan sa environment. If gusto mo. Tamad lang talaga ako ngayon mag-gym and mag-jogging. So yan, hopefully guys, gawin kong parang siguro pwedeng daily vlogs pero more on update. Di ko lang sure if you guys would be interested doon. Meron ba ako lagi mga kwento everyday sa inyo? Feel ko wala naman. And most of my days parang di ko alam. Pero let's see. Talagang gusto kong gawing parang diary yung YouTube natin or documentary siya. Pero let's see, no? And syempre, I would share some things with you guys tulad ng unboxing, no? Like, kadating ko doon ko papakita sa inyo yung mga in-order natin para sa bagong setup. Pero bumili ang bagong table, natataas siya. Like, pwedeng standing table siya, which is kailangan ko yun. Kasi, madalas, nakaupo lang talaga ako. So, isa sa
unang parcel na dumating is itong USB hub natin, Purge. Yan. From Ugreen. Shoutout sa iyo, Ugreen. So, madami pang dadating guys. So, I bought a new earphones. Wired earphones guys. Again, hindi ko papakawalan to si Moondrop Space Travel. If you guys, alam nyo to, sobrang ganda nito guys. Pinaka-budget. And siya yung pinakamaganda, under $20 or budget as in, pre. Maniwala ka sa akin, pre. Sobrang goods na ito. Search nyo man guys, search nyo man. So, ano pa ba? Ayun. No? So, we'll move out by the end of the June. New background tayo doon. Hindi ko pa alam paano yung setup doon. So, definitely, titignan natin. And, ano pa ba? In terms of ano pala, kaya gusto ko rin lumipat doon kasi feel ko mas mamamanage ko na maayos yung finance natin. Kasi dito sobrang gastos ko para. I mean, magastos in a way na I'm spending them naman in a good way. Pagkain, ganyan, kape. Pero alam ko sa sarili ko, makakatipid ako if sariling luto. Alam mo yung sariling iced coffee gawa. Kasi ito, breakdown ko lang sa inyo. favorite example ko to eh. Okay. May isang iced coffee. Maliit. Ganyan. Sabihin natin ganyan. 16 ounce. Ganyan. Yung gantong size na iced coffee. Pre, sabihin natin nasa 130 pesos yan. Okay? Okay, hindi. Sabihin na lang natin. Pinaka-minimum na binibilan ko, yung tig 100 pesos na coffee. Masarap na yun. Actually, sa baba. 20 ounce pa. 100 pesos na iced coffee. Ganyan kalaki. Pero, kung gagawa ka ng sarili mong iced coffee, yung 100 pesos na yun, pwede mong gastusin yun para bumili ng gatas, isang karton ng gatas, 1 liter, and then yung isang karton ng gatas na yun, pwede kanyang i-sustain for 3 to 4 days. Kasi ako, literal araw-araw ko nag-iced coffee. So, kaya niya ako i-sustain 3 to 4 days, guys. So, sobrang dami kong matitipid dun, pre. And ako personally, gusto ko yung timpla ko. Kasi, lagi ako naka-sea salt eh. So, sa mga nagtatanong paano ba yung sea salt, madali lang. Basically, lagyan mo lang siya ng salt. So, ano lang yung black coffee. And then, ilalagay ko siya sa vlog kapag tuturo. Para papakita sa inyo paano gumawa. Pero madali lang siya. Kung gusto niyo na try ngayon. Black coffee lang. Black coffee, sugar, and then yung milk. And then, yun yung salt. Pero yung dito, yung salt, pwede mo siguro gamitin yung normal na salt. Yung nasa counter natin, yung nasa lalagyan. Pero yung binili ko kasi dito is Himalayan salt. Check nyo na lang sa SM Supermarket meron. Mura lang yung guys, pero malaki na yun, okay? Like, matagal mo naman gagamitin yun, hindi mo na mabubudburan ng salt yan. Pero anyways, gagawin tutorial sa paggawa ko ng personal iced coffee natin. So, yan, no? So far, yun yung update natin. So, ayan, graduating. Nope. Tagal pa. Pero ayun guys. Ayun nga pala guys, magbabalikan pala ako niyan kapag may klase na ulit ako. Balikan Manila to Pampanga. Kaya lang naman daw kasi isang subject lang naman tayo per day. And then probably bagong streaming setup. Gawa ulit ng video kapag nandun na ako. Parang pakita ko sa inyo yung setup ko sa bahay dun. Okay. Then, ano pa ba? Medyo magastos actually. Medyo magastos ang ating pag-move in sa amin kasi ang dami kong binili. Then, papalagyan din natin ng aircon yung kwarto. So, daming gastos guys. Lahat yun tayo gagastos. Pero okay lang, no, guys? Kasi, it's a form of self-love. And somehow naman yung feel ko, yung pinagagastusan ko ngayon is actually for my, productivity and saan pa ba ako nakapag-generate ng sarili kong sa pagko-content and also definitely it's very helpful. So yun. Pero let me know in the comments kung ano ba yung gusto nyong makitang vlogs or what. Pero I'm leaning towards in doing a vlog not necessarily parang kay Sam Sulit. Feel ko ayoko naman siguro gawin yung parang everyday ikukwento ko ano bang ginawa ko. So, tignan pa natin. Siguro gusto ko lang every week isang video. I'll just break down kung ano yung mga naging key points per
per week. Ano ba nangyari nung Monday? Ano ba yung highlights of the week? Ano nangyari nung Monday, Tuesday, Wednesday, ganyan. Maging consistent ba tayo? And yeah, I think ganun. Kasi ayoko naman kayo i-feed ng parang ulit-ulit na video na i-update ko kayo everyday sa ginawa kong pag-gym, pagtatakbo. Siguro ano lang. Kasi somehow, ayoko kasing kumbaga, iniiwasan ko nang mapunta yung sarili ko sa sitwasyon na kailangan ko mag-upload araw-araw kasi required to, ganyan. Ayoko yung guys eh. It kills the creativity. It kills the drive talaga. Kapag nagiging obligation na yung mag-upload araw-araw, pangit. So, I think, pinaka-sweet spot. Pwedeng twice a week. Not gonna lie. Pwedeng twice a week. Kasi kung isipin nyo, Monday, Tuesday, Wednesday, chest, back, arm, shoulders, tapos legs. Pwedeng twice a week. Not gonna lie. Wednesday. Pwedeng Wednesday yung Thursday, Sunday upload. Pwedeng Thursday and Sunday. Wag Monday to Wednesday. I'll discuss yung naging highlights natin sa pag-gym. Siguro jogging and all. Ano lang, general lang. In a personal level. And then, kasi usually, bala ko din, comes weekends, try natin mag-vlog ng parang something na di ko pa ginagawa. And then, yun. So, yun yung initial plan natin, guys, Initial plan natin is twice a week. Okay, twice a week. Then, let's see. No? Pwede naman tayo mag-upload ng parang unboxing, ganyan. Pwede rin naman. Ayan. So, hopefully, you guys stayed until the end. Dami kong kwento, 21 minutes na pala. Gago, 21 minutes ako nag-yap, pre. Walang script. Naisip ko lang mag-vlog kasi yung mga napapanood ko sa YouTube sabi, just hit record. So, anyways guys, if you guys, if meron kayo idea kung ano ba yung mga gusto nyong, ano ba yung mga usual na papanood nyo, ganyan. So, kumbaga, I want this, kumbaga, itong, okay, Facebook, alam nyo naman ano meron doon, NBA and TikTok, ML, okay, YouTube. Ito siguro yung gusto kong gawing space for my personal shit na pwede kong i-discuss din sa inyo. Regardless kung ano bang pwedeng gawin, opening up to inspire? Inspire? Labo? And life update, ganyan. So, yan. So, I think YouTube talaga yung pinaka-safe space for that. So, anyways, comment down below na lang kung ano ba yung mga thoughts nyo about this. And you guys can also comment your own experience. Babasahin ko naman yan kasi I think, ito yung na-appreciate ko sa YouTube kasi since small community lang tayo dito, talagang I feel connected talaga with everyone na nagko-comment and also I really like reading your comments, guys. So, and comment lang, guys. And comment nyo na rin pala kung ano yung parang may masasuggest ba yung mga vlogs na parang pwede natin gawing inspiration kasi as of now, parang really starting from scratch. Like, kinakapa ako pa kung paano ko i-approach to. Pero as much as possible, yung pinaka gusto kong maging type of content ko sa YouTube is to just become parang ako lang. Kung paano ko kausapin tropa ko, gano'n lang din sa inyo. To be real and all. So, syempre, feel ko lang parang mas maganda kasi if legit ka talaga, like in front of the camera. And aside from rage baiting yung mga tao sa TikTok and all, aside from kasi sa Facebook talagang doon ko na lalo sa NBA side ko, pero wala kasi akong pang personal side, so lagyan natin yung stick. Anyways, 21 minutes, umabot na tayong 24 minutes, ang dami ko na sinabi, so I'll just post this one out. Live update yan, guys, so I'll see you guys probably our next vlog. Probably our next vlog siguro, pag mag-move out na ako. Like, makita nyo dyan sa likod yung mga boxes natin, guys, na may laman-laman. Tapos may iyak emoji. Hindi, joke lang. So, yun. Okay, see you guys on our next video. Peace out. Ano ba wedding outro? Prem, patatim, prem. Ewan ko, guys. Sige, GG's.